Okay, tayo po ay mananalangin. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na bago po ako mag-lead ay manalangin po tayo ng personal sa ating Panginoon. Alam ko po ang bawat isa sa inyo ay narito, may dahilan. Kaya naman, binibigyan ko po kayo ng pagkakataon na makapanalangin sa ating Panginoon. Let's pray. Panginoon, magandang umaga po sa inyo. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa panibagong araw na kami po ay sama-samang sasamba sa inyo, makikinig ng inyong salita. Lubos kami nagpapasalamat dahil sa buong isang linggo, naranasan namin, Panginoon, ang pag-iingat mo, ang kalakasan ng katawan, ang pagtulong mo sa lahat ng aming ginagawa. We thank you and we praise you for everything, Lord. Alam namin na sa lahat ng oras, nandyan ka para samahan kami. May pinagdaraanan man kaming hindi maganda, may lungkot kaming nararanasan, may karamdaman. Alam namin, Lord, na sa lahat ng yan, Ikaw ang aming Diyos na nagpapalakas ng aming mga katawan, ng aming mga pananampalataya sa iyo. Naniniwala kami, Lord, na ang lahat ng yan ay pinahintulot mo, may dahilan ka para sa amin. Kaya naman, sa umagang ito, nagpapasalamat kami, Panginoon, kung papaano dinala mo ang aming mga paa dito upang maibigay namin ang aming panahon, ang aming oras sa iyo dahil ikaw sa lahat ng panahon kasama namin. We ask for your forgiveness, Lord. Marami kaming pagkakamali, marami kaming pagkukulang sa inyo, marami kaming pagsuway na nagagawa. Pero salamat dahil ikaw ang aming Diyos na nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Linisin mo kami, Ama, at maging karapat-dapat sa pagharap sa inyo sa umagang ito. Tunay na maluwalhati at maitaas namin ang iyong pangalan. At sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang aming maranasan, ikaw ang aming marinig. At tunay, Panginoon, na ikaw ang makatagpo ng bawat isa. Kailangan ka namin, Lord, dahil kung wala ka sa buhay namin, hindi kami magiging matatag. Lahat ng pag-asa ay nagmumula sa inyo. At salamat dahil ikaw ang aming Diyos na nagbabago ng aming mga puso. Hayaan mo sa oras na ito, ikaw ay aming maawitan. Ikaw ay aming masamba ng buong puso. At tunay na magkaroon kami ng kagalakan sa puso na ikaw ang aming Diyos na pinupuri at sinasamba. Thank you, Lord Jesus. Naanyayahan po namin ang presensya ng Banal na Espiritu na siyang kumilos sa umagang ito. Ikaw, Panginoon, ang nais naming maranasan. Thank you, Lord. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin ng may pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo mag-awitan, basahin po muna natin ang salita ng Diyos mula sa awit 95:6-7. Sabay-sabay po tayo at lakasan po natin. Ready? Read. Tayo na't lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang lumuhod sa harap ni Yahweh. Mga tupang Kanyang inaalagaan. Salamat sa Panginoon dahil tayo Kanyang inaalagaan sa lahat ng oras. Kaya naman tayo ay umawit, umindak para sa Panginoon. Let's sing!
sing. Yes, Lord. Oh, Jesus. Purihin ka, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dilay magsasali. O Jesus, purihin ka, noon, ngayon, mapagkailanman, lahat ng may buhay magpupuri. Lahat ng may buhay magpupuri. Lahat ng may buhay magpupuri. Purihin ka. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Magpupuri sa iyo, Panginoon, habang kami nabubuhay. Salamat, Panginoon, dahil tinuruan mo kaming kilalanin ka. Tinuturuan mo rin kami kung paano ka purihin sa bawat araw. Pinupuri ka namin, Lord, hindi dahil sa magagandang bagay na nararanasan namin, kung hindi pinupuri ka namin dahil hinayaan mo na kami ay makaranas ng iba't ibang pagsubok. Pero sa iyo namin natatagpuan ang tulong na tunay na nagpapagaang sa lahat ng bagay. Meron kang tamang panahon sa bawat isa, meron kang tamang oras sa aming mga nararanasan. Sobra naming na-appreciate, Lord, yung pagmamahal mo. Minsan akala namin nakalimutan mo kami. Pero ang totoo, pinatatatag mo lang kami. Salamat, Panginoon. Hayaan mo na sa buhay na ito, Panginoon, maranasan namin yung plano mo. Yung plano mo sa buhay namin. Hindi yung plano namin. Dahil alam namin, ang plano mo sa bawat isa ay laging pinakamabuti para sa amin. Salamat, Panginoon. Now we pray, dagdagan niyo po yung pananampalataya. Pananampalataya na narito sa puso namin na ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat sa buhay namin. Salamat dahil makikita namin kung gaano kaganda ang plano mo para sa bawat isa. Hayaan mong sa mga oras na ito, may bigay namin sa iyo ang anumang dala namin. Meron kaming sakit, meron kaming problema, may pagsubok na pinagdadaanan, Lord. Iniiwan namin itong lahat sa iyo. At hayaan mo na ang aming mga puso ay mailaan lamang sa inyo sa umagang ito. Magkaroon kami ng kapahingahan sa lahat ng mga isipin, sa lahat ng mga pagod. Maranasan namin, Lord, ang kapahingahan na nagmumula sa inyo. At hayaan mo sa aming pag-awit. Ikaw ay tunay na maitaas. Be with us, Lord. We want to experience you this morning. We want to hear you. Samahan mo kami, Panginoon. We praise your name, Jesus.
minsan pa. Pupurihin ka, O Diyos. Come on, sing. Worship the Lord. Ang aming alay ay pagsamba. Worship the Lord with all your heart. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Yes, Lord. Sa'yo. Yes, Lord. Ikaw ang tunay na Diyos na aming pupurihin sa tuwi-tuwinan. We worship your name. We worship your name, Jesus. We praise you. Thank you for loving us, Lord. Salamat po sa inyo. Kay walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala nang iba. Yes, Lord. Praise your name, Jesus. Hear our prayers, Lord. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Na Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo aming awit, dinggin ang aming tinig, Sisigaw sa buong mundo. yes, Lord. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kanakilan mo. Thank you, Lord Jesus. Praise your name. Hallelujah.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We thank you, Jesus, for this day that you have given us. We thank you for keeping us safe, especially sa mga nagdaang kalamidad. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang patuloy na nagdadala sa amin dito sa iyong bahay-sambahan upang matuto ng iyong salita, upang mabago ang aming mga puso, mabago ang aming mga isip, at higit sa lahat magkaroon kami ng mas malalim na relationship sa iyo. This morning, we invite the presence of the Holy Spirit to be in the midst of us. Siya ang tunay na magturo, siya ang tunay na mangusap, siya ang tunay na mag-ayos ng aming mga puso at ng aming mga buhay. Hindi sa aming mga sariling kakayanan, pero dahil kay Jesus, na nananirahan at namumuhay sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Iataas po namin ang lahat sa iyo sa umagang ito po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Ayan. Kanina, no, akala ko kanina malakas ulit yung ulan, no? Kaya di ba parang kakatapos lang ng mga pag-uulan, malakas na pagbabagyo. And I thought kanina malakas ulit. Pero salamat sa Lord kahit papaano sumilip na ulit yung araw. At most of us here ay nakapunta naman dito ng medyo basa, pero natuyo na rin naman. Ayan. So ngayong araw po na ito, patuloy po nating pag-uusapan. In the last 2 weeks, we have been talking about the book of James. O sa Tagalog, alam niyo po ba sa Tagalog kung anong ang James, Book of James? Ano po? Santiago, no? Isa sa mga pinakamalayong translation sa Filipino, no? Kasi 'di ba yung Mark, Marcos, yung Matthew, Mateo, yung Luke, Lucas. So pagdating ng James, biglang iniisip na, kala ko dati Jaime. Yung pala, pag sa Tagalog, Santiago. But I was not able to look into that kung bakit Santiago. But the book of James is very important for us. The book of James is very crucial, lalo po sa ating mga Kristiyano, sa ating mga tumanggap na kay Jesus Christ. Sino po dito tumanggap na kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas? Ayan. And the book of James is full of reminders and practical ways o mga practical na pamamaraan kung paano dapat tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano. Remember, in the last 2 weeks, Pastor Joash and Teacher Kay, ikaw po yung sa James 1, tama po ba, no? Ayan. And tinuro sa atin na yung mga napag-aralan natin sa James, hindi ito yung mga bagay na makakapagligtas sa atin. Dahil una sa lahat, ligtas na tayo. Dahil tinanggap na natin si Jesus Christ. The things that we've been talking about for the last 2 weeks and now, James 3, are the things that we should be practicing and the things that we should be doing now that we are already saved and now that we have already accepted Jesus Christ as Lord and Savior. Kaya mamaya po, huwag niyo pong iisipin na yung ituturo sa atin ngayong araw na ito, yung mga bagay na ituturo sa atin ng Panginoon, ay hindi ito makakapagligtas sa atin kasi ligtas na po tayo. Ito po yung mga bagay na inaasahan sa atin ngayong tayo ay mga Kristiyano na at tumanggap na kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Ayan. Sige po. Last week, no, tayo po ay tinuruan ang main topics or main themes ng James chapter 1 and James chapter 2 are the things na dapat ginagawa natin kaakibat ng ating pananampalataya kay Jesus Christ. And one of which is, sabi po dito, sa James chapter 2 verse 14, isa sa mga paalala ni Santiago or paalala ni James sa mga Kristiyano. Sabi niya, mga kapatid, anong silbi na sabihin ninyo na may faith kayo
kung hindi nyo naman pinapakita sa gawa? Maliligtas ba kayo sa ganyang faith? The faith that is expected of us, o ngayong meron na tayong pananampalataya kay Jesus Christ, isa sa mga inaasahan sa atin bilang mga Kristiyano ay ang mga mabubuting gawa. No? Ulitin ko po. Inaasahan po na kasama or kaakibat ng pananampalataya na meron na tayo kay Jesus Christ is yung ating mabubuting gawa. Hindi po mabubuting gawa muna bago tayo maligtas. No, tayo ay naligtas na, nanampalataya na tayo kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero dapat, no, para masabing tunay ang ating faith, ang ating pananampalataya sa Panginoon, kailangan meron itong dinudulot o ito dapat ay nagdudulot na tayo gumawa ng mabuting gawa, ng good works. So madaling salita, ang tunay na tumanggap kay Jesus Christ, ang tunay na may pananampalataya kay Jesus Christ, nababago yung buhay. Amen po ba? No, gumaganda yung buhay. Nagiging mabait, nagiging mabuti, nagiging better. No? Kaya, patuloy tayong papaalalahanan ng Panginoon today, ngayong araw na ito, ano pa yung ilan sa mga good works o yung mga mabubuting bagay na dapat mabago at makita sa buhay natin bilang mga Kristiyano at bilang mga tumanggap kay Jesus Christ. No? Sabi rin sa James chapter 2 verse 17, ganun din sa faith, no? Patay yon kung walang kasamang gawa. Or in English, faith without work is dead. No? Ang pananampalataya na walang mabuting gawa o walang pagbabago sa ating buhay at sa ating mga sarili ay patay. No? Hindi faith, hindi pananampalataya. Now, let's continue. James chapter 3, no? Kung babasahin niyo po sa inyong mga Bible ang James chapter 3, it is divided in two sections. May dalawang bahagi po ang James chapter 3. Dalawang bagay na ituturo or tinuturo ni James na dapat nating ipamuhay bilang mga Kristiyano. Una, kailangan tayo mga Kristiyano ay maging maingat una sa ating mga pananalita. No? Maging maingat sa ating mga salita. Or yung first part ng James chapter 3 is the power of tongues. No? Yung kapangyarihan ng dila. Mamaya pag-usapan natin, anong klaseng kapangyarihan meron yung ating mga salita, anong klaseng kapangyarihan meron yung ating dila. Second part of James chapter 3 talks about wisdom o kaalaman na galing sa Diyos. No? Later on, we'll see two different kinds of wisdom, the earthly wisdom and heavenly wisdom. And paano natin o anong klase ng pamumuhay yung kailangan nating gawin o makita sa buhay natin para masabing tayo ay mayroong heavenly wisdom. Ayan. Sige po, tayo po ay magpatuloy. Sabi po sa James chapter 1, James chapter 3 verse 1, kung mapapansin niyo po, medyo corny po itong verse na ito. Medyo yung version po na ginamit ko po dito ay Pinoy version. Medyo po ito ay medyo pang bagets, no? Pero maiintindihan din naman po natin lahat. Ito po ay Taglish, kumbaga. Ito yung mga common language na ginagamit po natin mga Pilipino, lalo tayo pag nakikipag-converse at nakikipag-usap. So this is Pinoy version. So this is a kind of different sa mga verses na ginagamit ng ating mga preachers in the past few weeks. So sabayan po natin. Sabi po dito, sabi sa James chapter 3 verse 1, mga kapatid, hindi pwedeng marami sa inyo ang maging teacher. Kasi alam nyo na mas mahigpit ang pagja-judge sa ating mga nagtuturo. James has started James chapter 3 with a reminder to us preachers, to us teachers, that dahil tayo yung nagtuturo ng salita ng Panginoon, mas mataas or mas strict, mas matindi yung ating pananagutan, lalo sa mga bagay na tinuturo natin. No? I myself is not an excuse to this, and this is something na pinagpe-pray ko kagabi kasi sabi ko, Lord, grabe naman pala. No? You have given me the opportunity to teach your word, to speak your word. But at the same time, meron po itong mataas na accountability sa Panginoon. No? Sino po? Yung mga pastors natin, yung ating mga preachers, yung ating mga teachers sa Sunday school, or whether you're a teacher sa shepherding group, pwedeng ikaw po ay teacher sa life group, no? Sa AG, Agape group, basta ikaw ay nagtuturo ng salita ng Panginoon, no? May mataas na standard for us. Merong mas mataas na judgment for us. Mas pananagutan natin yung mga bagay na tinuturo natin dahil tayo ang nagtuturo ng salita ng Panginoon. Sa school,
Di ba ang mga teachers, kapag ang bata ay walang natutunan o nahihirapan sa school, sino ang unang ituturo? Sino ang mas may pananagutan? Si teacher. No? Sa school, isa sa mga issues when it comes to instruction is the mastery of the teacher. No? May mga teachers kasi, marami po mga teachers na nagtuturo na hindi naman master yung kanilang tinuturo. No? Na hindi nila lubusan naiintindihan tinuturo. So ibig sabihin nun, malaki yung pananagutan ng mga Kristiyano na nakakaalam ng salita ng Panginoon. Malaki ang pananagutan ng mga Kristiyano na nagtuturo ng kanyang salita. Kaya dapat, bilang mga Kristiyano na alam ang salita ng Panginoon, bilang Kristiyano na nagtuturo ng salita ng Panginoon, dapat mas maingat po tayo. Amen po ba? Dapat mas maging maingat po tayo na isabuhay ang salita ng Panginoon at gawin ito sa buhay natin. Dahil madali naman talaga na ituro ang salita ng Panginoon, pero mahirap gawin sa ating mga buhay. Amen po ba? No? Yun yung challenge, no? Yun yung accountability natin. Yun yung reminder sa atin ni James. That we as Christians, the ones who teaches the word of the Lord, tayo na nagpapahayag ng salita ng Panginoon, nag-share ng word, nag-share ng Bible, meron tayong matinding pananagutan. At yung pananagutan natin yun, no, is yung magamit natin, ma-apply natin sa ating buhay yung salita ng Panginoon, maipakita natin sa ating mga sarili, mabago yung ating testimony, mabago yung ating buhay. Yun yung pananagutan natin. Sabi, Sir Tops, ang hirap naman pala maging Christian. No? Ang taas naman pala ng standard. No? Mas matindi pala yung judgment para sa atin na nagsashare at nagtuturo ng Word of God. No? And with that, we are expected to be more spiritually matured. Kasi tayo nakakalam ng Bible. Tayo nagbabasa ng Bible. O sino din sa inyo nasabihan na ng kanyang ng pwedeng family member or ng friend or ng kapamilya, pa-Bible ka pa, hindi naman nababago ang buhay mo. Pa-church ka pa, ganyan naman ang bunganga mo. Sisimba-simba ka pa, ichismosa ka naman. Sino in one way or another, maybe nabigyan ng ganong remark. No? Or in our family, no? Pa-church ka pa, hindi ka nga nagliligpit dito sa bahay. Hindi ka nga nagtitiklop ng higaan mo, ng pinaghigaan. No? Ang galing-galing mo sa church, no? Andun ka buong araw pero hindi ka makapagligpit dito sa bahay. We have greater accountability because we are teaching the Word of God and we must live the Word of God sa ating buhay. Amen po ba? Amen po ba? But in James chapter 3 verse 2, James acknowledging na hindi sa lahat ng pagkakataon, lahat ng nalalaman natin, mababasa natin sa Bible, ay nagagawa natin. Tama po ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon tayo ay mabuti. Amen po ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ay malinis. No? Tayo ay kabanal-banal. No? Tayo ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Sabi sa James chapter 2, James verse 2, chapter 3 verse 2, no, this is very comforting because even James himself mentioned na lahat tayo madalas magkamali. Hindi sinabi ni James na lahat kayo madalas magkamali. Even James himself, no, James included himself, sinabi niya tayo, no, hindi niya sinabing kayo. In English sabi niya we. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nag-stumble. No? Lahat tayo mga Kristiyano, kahit na gusto natin isabuhay ang salita ng Panginoon, gusto natin magpakabait, gusto natin magpakabuti, gusto natin hindi maging masama, hindi magsabi ng masasalita, gusto natin mabago yung ugali natin. James acknowledges that at some point, in one way or another, nagkakamali tayo. Amen po ba? Amen po ba, mga Christians? No, nagkakamali tayo, no? Minsan, kahit nga after church, wow, you're so blessed. Pero pag uwi mo sa bahay, wala naman palang ulam. Yun naman yung bill, no? Nakakainis. And you become worried again, no? And nagalit ka na naman sa kasi mga tao dito, yung kuryente. Lagi na nakabukas yung TV, hindi pinapatay yung TV. Ang lakas-lakas gumamit ng kuryente, yung ilaw, hindi man lang pinapatay. No? Dati ako noon, wala akong pakialam kasi hindi ako nagabayad ng kuryente. Noong ako rin nagabayad ng kuryente, patay ako ng ilaw, patay ako ng TV, inahabol ko yung mga appliances sa bahay. Di ba, no? So, tapos, nakakainis pala, naiintindihan ko ni nanay ko, nakakainis pala yung TV tinutulugan. Di ba? Nanasin na yung TV tinutulugan, yung tao nanonood tulog na, pero yung TV, ang lakas-lakas pa, umaandar pa. So, yung kuryente tumatakbo, tapos bayaran na naman. Tapos maiinis na ako, na mababad trip na ako. No? James knows that kind of struggle. No?
He knows that we struggle in living up yung salita ng Panginoon sa buhay natin. No, alam ni James na mahirap, may struggle, may challenges. But he reminded us, again, going back to verse 1, tayo mga Kristiyano, we are more accountable. No? We are more expected, no, na mamuhay kabutihan, na may kaayusan, na may pagbabago, at higit sa lahat may mabuting gawa sa ating buhay. One way for us to measure spiritual maturity, or isang paraan para makita natin na ang buhay ng isang Kristiyano ay totoong nababago, ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Bakit po? Sabi James chapter 3, verse 2, karugtong po nun, after sabihin ni James na lahat tayo nagkakamali, sabi niya, pero kung never nagkakamali ang isang tao sa sinasabi niya, perfect siya. No? Hindi po ito sarcastic na perfect mo naman. Hindi po ganun yan. Ibig sabihin po dito, ang isang tao daw na kaya niyang kontrolin yung mga bagay na lumalabas sa kanyang bibig, no? Ay siya ay maituturing na perfect, no? Mabuti yung kanyang pamumuhay. Dahil kaya niyang kontrolin ang buo niyang pagkatao. One way to measure or to see someone's spiritual maturity is by their words, or by someone's word. O yung kanilang mga sinasabi, yung mga bagay na lumalabas sa kanilang bibig, mga bagay na sinasabi ng kanilang dila. No? Now, James has reminded na tayo mga Kristiyano, isa sa mga struggle natin, especially as teachers, tayo nagtuturo ng kanyang salita, isa sa mga bagay na pinakamahirap baguhin sa atin is yung ating pananalita. Amen po ba? Isa sa mga bagay na mahirap supilin, mahirap baguhin, mahirap ayusin, lalo na sa ating buhay na mga Kristiyano, is yung mga bagay na lumalabas sa ating bibig. And the things that we say towards other people. Amen po ba? Hindi alam ng ibang tao, hindi man naririnig ng ibang tao, pero on our own, we say a lot of bad things towards other people. Tama po ba? Amen po ba? No? I'm guilty. No? Ano ba? Parang kagabi nga lang sabi ko, na-test agad ako, na-challenge agad ako while I was reading this. Parang after I was doing yung work in preparation for this, nag-check ako sa social media. Tapos merong isang nag-story. Alam niyo yung parang laro siya na sasalugin mo yung mga nahuhulog na parang mga sticks. Tapos sabi ko, dali naman nito. Tapos nung pinakita niya sa My Day niya, yung nalalaglag yung mga sticks, wala siyang nasalo kahit isa. Sabi ko, nyek, gano'n, di ba? Parang easily, I was already tested. No? Sabi ko, parang nasubok agad ako na ituturo ko ito bukas, pero ako agad yung na-test, ako agad yung na-check. You know? Self-check. If we Christians want to improve on something, if we Christians want to work on something or the things that we are struggling with, the best way for us to start is with our words and with our mouths, with our tongue. Amen po ba? Amen po ba? Madali po ba na supilin ng ating dila? Madali po ba na supilin ng ating mga bibig? Madali po ba na ang lumalabas lamang sa bibig natin ay mga mabubuti, magagandang bagay? No, so many times in my life that I promised myself, I told myself, after Christmas vacation, pagbalik ko sa January, pagbalik ko sa pasukan, nonchalant na ako. Hindi na ako makikipagdaldalan. Mysterious person na ako. I'm a changed person. Pero pagdating na January, friend, alam mo ba? Uy, ano yung friend? Wala, nabasag na yung iyong promise. Nabasag na ang iyong goal. Madaldal ka na ulit. So, hindi pala kaya. Ang hirap pala. Ang hirap pala manahimik, no? Lalo na pag ikaw ay oversharer, no? Kapag ikaw ay madaldal, lalo na kapag ikaw yung, alam mo yung kahit hindi ka tinatanong, pero kwento ka na kwento, sabi ka na sabi. Di ba? Maraming mga ganun na. So, one way for us to measure spiritual maturity is through our words. By our words. And if you want to work on something, if you want to change something that we're struggling with, it's better that we start with our words. Now, in James chapter 1 pa lang, kung natatandaan niyo yung mga tinuro po sa atin in the previous weeks, James chapter 1 pa lang, nire-remind na tayo or pinapaalalahanan na tayo
about sa ating tongue or about sa mga bagay na sinasabi natin o sa mga bagay na lumalabas sa ating bibig. No? James chapter 1 pa lang, sinabi na sa atin na kung iniisip ng isang tao na religious siya, pero hindi naman niya kinokontrol ang kanyang dila, niloloko niya ang kanyang sarili. Niloloko niya ang sarili niya at walang silbi ang religion niya. Another reminder is sa James chapter 1 verse 19, sabi rin dito ni James, no, bago dumating ng James chapter 3, James chapter 1 pa lang, pinapaalalahanan na tayo sa ating bibig. Sabi dito, tandaan nyo to, mga mahal kong kapatid, lahat kayo dapat laging handang makinig, maingat sa pagsasalita. Wala po dyan, huwag po tumingin dyan, wala dyan, hindi ko nilagay. Maingat sa pagsasalita, hindi mabilis magalit, kasi nakakatulong ang galit ng tao para magawa ang mga matuwid na gusto ng Diyos. Kaya tigilan nyo na ang lahat ng klase ng maruming gawa at mga masasamang ugali. Maging humble kayo sa pagtanggap ng salitang itinanim sa inyo ng Diyos sa mga puso nyo at yun ang magsasave sa inyo. No? James chapter 1 pa lang, bago dumating ng James chapter 3, we are reminded twice to be careful with our words. To be careful with the things that comes out of our mouth, no, maging maingat sa ating mga salita, supilin po ang ating mga dila. Ayan. Now, James chapter 3, pagpatuloy po natin. No? Verse 3, kapag nilagyan natin ng renda ang bibig ng kabayo, napapasunod at napapapunta natin ito kung saan natin gusto. No? Next. O kaya, isipin nyo ang barko. Ang laki nun at kailangan ng malakas na hangin para itulak yon. Pero, nakokontrol yun ng isang napakaliit na timon. Mamaya pag-usapan natin kung ano yung timon at ano yung renda. Kaya, napapapunta ng kapitan ang barko kahit saan niya gusto. That's in, verse number 4. Now, in verse number 5, sabi din ni James, so ganun din ang dila. Maliit ito, pero sobra kung magyabang. Isipin nyo na lang kung gaano kalaking gubat ang kayang sunugin ng maliit na apoy. Balikan po natin. Sabi ni James sa verse 3, kapag nilagyan natin ng renda ang bibig ng kabayo, napapasunod at napapapunta natin ito kung saan natin gusto. No, yung renda, ito yung nilalagay, di ba, yung sinusuot sa kabayo, tapos nilalagay sa kanyang bibig. Tapos yung mga kabayo, kaya niyang gamitin yon para ang kabayo ay pasunurin at dalhin kung saan. Ako, hindi pa po ako nakakasakay ng kabayo. At hindi pa po, siguro marami sa inyo dito nakasakay na ng kabayo sa Tagaytay, no, sa Baguio. At sino dito marunong po magpatakbo ng kabayo? Meron po ba dito? Marunong magpatakbo ng kabayo? Wala po. Buti naman po, wala. Yung renda po, ito po yung sinusuot sa bibig kasama ng tali. At yun yung ginagamit ng mga kabayo para kontrolin yung kabayo, dalhin siya kung saan niya gusto, i-direct, i-lead yung kabayo. Imagine, ang isang kabayo ay malakas. No? Ang isang kabayo ay mabilis tumakbo. Ang isang kabayo, isang sipa lang yan, talsik ka. No? Basag ang, ang buto, ang bungo mo, no? Pag ikaw ay nasipa ng kabayo, ganun kalakas. No? And imagine, ikinumpara ang dila sa isang rudder, or kinumpara ang dila sa isang renda, no? Napakaliit ng renda, pero napakalaki ng dulot sa isang kabayo. Tama po ba? Ang liit-liit kapiraso nandito lang sa bibig, pero kayang ilipat, kayang kontrolin, kayang ihatid ang kabayo kung saan man gusto ng mga kabayo. Pangalawa, sinabi rin ni James sa James chapter 4, ang isang barko daw, kahit napakalaki, no? Ang isang barko, dahil kahit kailangan ng hangin, di ba yung hangin noon, ang ginagamit sa barko para umandar ay hangin, no? Pero hindi lang naman isang direksyon ang pupuntahan ng barko. No, ang barko, kailangan din lumiko. May mga direksyon na pupuntahan. Sabi, kahit napakalaki ng barko, sabi nun, ang laki nun, at kailangan ng malakas na hangin para itulak ang barko. Pero, nakokontrol yun ng isang napakaliit na timon, kaya napapapunta ng kapitan ang barko kahit saan niya gusto. Sino dito nakakalam kung ano po yung timon? Ano po yung timon? Ayan, syempre, meron tayo ditong no? Ayan, yung steering wheel, no?
At sa ilalim po nun, yung steering wheel, nagagamit po siya para makontrol yung isang parang plank sa ilalim ng barko para mag-cause, para lumiko yung barko. Sige, para mas maintindihan po natin, sa mga mas maliliit na bangka, kung kayo po ay, kunyari for example sa Batangas, sumakay kayo ng bangka na di motor. Kung minsan makikita nyo yung mga nagmamaneho ng bangka, mayroon siyang tali na ginaganon. No? Sino nakakita na po? Mayroon siyang tali ginaganon. Yung tali po na yon, sa ilalim, sa may likuran, sa ilalim ng bangka, meron siyang parang isang plank na pag pinihit niya po yung tali, pumipihit din po yung plank sa ilalim. Kumbaga yung parang tabla, pumipihit siya ng ganon. Yung tabla, yun po yung nagdudulot para yung bangka ay lumiko. Now, for example, dahil ito yung barko, ito yung plank, ito yung timon sa ilalim, habang sila ay umuusad, tinutulak sila ng LC, nagpo-forward, pag niliko po yung plank o yung timon sa ilalim, pag lumiko, syempre yung tubig, babangga dito. So ngayon, yung angle ng barko ay liliko. Mag-iiba ng direction. No? So imagine, ganun kaliit na plank na timon, kayang ibahin ang direksyon ng napakalaking barko. No? Ganun kapiraso, ganun kaliit, kahit yung mga bangka, maliit lang siya na plank. Pero kaya pong ilipat ang direksyon ng isang napakalaking barko. Ganyan po kinumpara ni James ang ating dila. If we can control our tongue, kung kaya po nating supilin ng ating dila, ang ating mga pananalita, mas kaya po nating kontrolin yung ating mga buhay. Amen po ba? If we are able, no, kahit sobrang liit ng dila natin, pero napakamakapangyarihan. Pero kung tayo mga Kristiyano, kaya ating umpisahan na supilin at ayusin yung ating dila, everything will follow sa ating buhay. Kaya nating kontrolin at kaya nating ayusin yung ating mga buhay. That's how powerful our tongue is. Now, meron pang sinabi si James, sa James chapter 5, no, ganun din ang dila. Para daw siyang renda at para siyang timon. Napakaliit. No? Pero napakalaki, verse 5, napakalaki ng kayang gawing kayabangan. Maliit ito, pero sobra kumagyabang. No? Yung dila natin, ang liit-liit. Pero sobrang pangit, no? Sobrang negative, sobrang laki ng kayabangan na kayang sabihin at kayang gawin. And it was even compared, no? Sabi po dito, isipin nyo na lang kung gaano kalaking gubat ang kayang sunugin ng malaking apoy. Dito po sa atin, hindi po uso sa atin yung wildfires, pero uso po sa atin ang kaingin, di ba? No? A simple spark or yung simpleng pagsusunog ng isang bahagi ng gubat ay kayang sunugin ang mas malaking gubat. Now, hindi common sa atin ng wildfire. Sa ibang bansa, mas common po yung wildfire. And I was looking through the internet and I was checking, ano yung mga reason kung bakit nagkakaroon ng wildfire? Una, pwedeng natural causes. Natural reasons. No? Sabi, ang wildfire, kung kayo ay nanonood ng balita, international news, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng wildfire is first and foremost, natural causes. I was able to watch this video kasi curious ako dati, pinanood ko sa YouTube. Paano nagkakaroon ng wildfire? Now, una, after ng winter, diba, pagkatapos ng winter ng taglamig, yung mga debris, yung mga dahon, yung mga sanga, yung mga puno na natuyo, nagkakalat yan sa kagubatan. Di ba yung mga ganong bagay, yung mga ganong materials, sila yung mga mas madaling masunog. Sila yung mga mas madaling mag-apoy. Na ganito, those materials ay nagke-create sila ng magnifying effect. Sino dito na nakaranas na before, yung magnifying glass, tinapat nyo sa araw, tapos sinunog nyo yung isang papel. Di ba? Before ginagawa natin yan. Dahil sa sobrang init ng araw, sa sobrang init ng sikat ng araw, yung mga light materials, yung mga dried materials such as leaves, nagsaserve siya as mirror. Nagsaserve siya as reflector ng init galing sa araw. Tapos, pag tumama yung init ng araw doon sa mga dahon, mga natuyong dahon, mga natuyong sanga, tumatama siya sa iba pang material sa forest. At dahil doon, parang magnifying glass, sa sobrang init, unti-unti,
nag-aapoy, nasusunog. Natural cause. Second, sinerge ko kanina, sabi sa National Geographic, one of the reason kung bakit nagkakaroon ng wildfire or nasusunog ang kagubatan ay dahil daw po sa human-induced reasons. Pwedeng from spark dahil sa activities na ginawa ng tao. One example, campfire. Nag-camp sa gubat. No? Nag-bonfire. Tapos yung bonfire, hindi napatay maigi. Ano nangyari? Nag-spark, nagsunog, nag-create ng mas malaking sunog, nagkaroon ng wildfire. And imagine, if you're watching news, international news, grabe po yung dulot ng wildfire. Yung mga tao, lumilikas sila, umaalis sila, kasi nasusunog yung kanilang mga bahayan, nasusunog yung kanilang paligid. No, natutupok. Imagine yung gubat, magkakaroon ng malaking sunog. No? Doon kinumpare ni James yung dila natin. Ang dila daw natin, napakaliit, pero kayang mag-spark ng fire at kayang tumupok ng isang kagubatan. Amen po ba? If only we're able to realize how powerful our tongue is. In one way or another, we can say, our words could either make or break someone. Our negative words could discourage someone, not just for a specific period of time, but even for a lifetime. Our words are so powerful that if we use it to say good words, one person could be inspired, not just for today, but for a lifetime. Amen po ba? Sino po dito sa atin, no, nasira ang kanyang relationship because of the words, dahil sa salitang lumabas sa kanyang bibig, hindi niya napigilan? Who among us here ang nasira yung ating reputasyon dahil sa mga bagay na lumalabas sa ating mga bibig? Sino sa atin dito ang nagkaroon nasira yung ating relationship sa ating pamilya dahil sa ating mga dila? No? Sino sa atin dito, no, ang nakasira na ng reputasyon ng ibang tao dahil may lumabas na chismis from us? That's how powerful our words are. It could either make or break someone. It could either burn ang isang napakalaking kagubatan. Amen po ba? Amen po ba? We were reminded that as Christians, we struggle in our words. We stumble in our words. Nagkakamali tayo sa ating mga salita. No? Sa ating mga trabaho. No? Sa ating pamilya. Sa ating mga kaibigan. May naalala ko, nung binabasa ko ito kagabi, no? Merong isang sikat na social media content creator, si Davao Conyo. Kung kayo ay nakikita niyo siya sa social media, sabi niya, meron silang skit, tas ang sabi, para daw hindi ka maka-offend, no, para daw masabi mo yung isang negative na bagay towards someone, no, para hindi ka maka-offend, kailangan daw gamitin mo daw yung pangungutchar. Alam niyo yung pangungutchar? No? Kukutsain mo isang tao, pero sabi mo, char, di ba? Sabi, friend, mukha kang pagod, char. Di ba kasi pag sinabi natin yung char, parang kinokontra natin yung negative, no? Or di ba, siguro, in one way, nasabihan na, friend, ang taba mo na, char. Maraming beses na po ako nasabihan ng ganung bagay. And I tell you, it's breaking me. Ayan. So, pero there's no excuse, especially for us Christians, sa mga bagay na lumalabas sa bibig. Hindi natin pwedeng i-char ng i-char. Lahat ng mga bagay na lumalabas sa bibig natin, lahat ng mga bagay na sinasabi natin towards other people, lahat ng mga masasakit na salita na sinasabi natin towards our families. Amen po ba? Amen po ba? That's how powerful our words are. Verse 6, sabi po dito, para ding apoy ang dila, no? Isang mundo na puno ng kasamaan. Grabe. No, kanina parang ang dila kinumpare lang siya sa isang spark. Kinumpare lang siya sa isang timon. Kinumpare lang siya sa isang renda. Ngayon, isa na siyang mundo na puno ng kasamaan. Dila pa lang natin. No, mundo na daw na puno ng kasamaan na nasa katawan natin. Dinudumihan nito ang buo nating pagkatao,
Galing sa impyerno ang apoy nito at sinusunog nito ang buhay natin. Imagine, our words, our tongues, ay parang isang apoy. Was compared by James na para daw isang mundo na puno ng kasamaan, dinudumihan daw tayo, at ito daw ay dinudumihan yung buo nating pagkatao, ito daw ay galing sa impyerno. No? Ang apoy daw nito ay sinusunog ang buong buhay natin. Next, verse 7. No? Kayang paamuhin at napaamo na nga ng tao ang lahat ng mababangis na hayop. No? Mga ibon, mga hayop na gumagapang at mga isda. Pero wala pang nakakapagpaamo sa dila dahil masama ito at hindi nakokontrol at puno ng nakamamatay na lason. No? Grabe yung mga words na ginamit, no, to describe our tongue. Nakamamatay na lason, no? Yung dila daw ay nagdudulot sa atin ng kamatayan, galing daw ito ng impyerno. But it was even compared to taming the animals. Tayong mga tao, no, kung kayo ay nakakita niyo sa social media, maraming pagkakataon na kung saan ang mga tao na tame nila even yung mga mababangis na hayop. No? Sa social media, meron kayong makikita ng mga tao na ginagawa nilang pets, yung mga mababangis na hayop. Nakita niyo yung mga leon, ginagawa niya ng parang nakikipagluto siya sa mga leon. No? Si Chavit Singson, di ba, meron siyang pet na tiger. Yung tigres sa bahay, di ba, napaka-amo nun, parang nakakatakot. Pero even yung pinakamababangis na hayop ay napapaamo ng tao. Kahit nga whales, kahit balyena, kahit dolphins. No? Pero ang dila daw, hindi natin kayang paamuhin. Now you realize, bakit pa? Bakit pa itinuturo sa atin? No? Nasupili ng ating dila. Itama yung mga bagay na lumalabas sa ating bibig. Kung hindi naman pala natin kayang paamuhin. No? Kung napakapangyarihan, matindi naman pala yung dulot ng ating mga salita at ng ating dila. I was reminded, kagabi po, nung ako'y nagpe-pray, before teaching this one, binabasa ko pala, sabi ko, ang hirap. Sabi ko, paano ko ituturo? Ang hirap gawin sa buhay. I was immediately reminded by the Lord, these things, if things ay hindi mo na kayang ayusin, hindi mo na kayang gawin, kanino ka lalapit? Hindi tayo lalapit. Kanina po? Pag yung mga problema sa buhay natin, hindi na natin kayang solusyonan, kanino tayo lalapit? Kay Jesus. Ibig sabihin, the only one who could tame our tongue, the only one who could help us to change the way we speak and to control the words that come out of our mouth is Jesus. Amen po ba? Sa Kanya lang tayo lalapit. Sa Kanya lang tayo hihingi ng tulong. No? Kung magkakaroon tayo ng malalim na relationship kay Jesus Christ, hihingi tayo ng lakas, ng gabay, sa tulong ng Holy Spirit, we will be able to tame our tongues and the words that come out of our mouth. Amen po ba? Amen po ba? Now, on verse chapter 9, sabi po dito, ginagamit natin yung ating mga dila sa pagpapasalamat sa ating Panginoon at Ama. Kanina, di ba, nag-worship tayo, tinataas natin yung kamay. At ano yung ginagamit natin kapag tayo umawit sa Panginoon? Yung ating dila. No? Ano pa po? No? Sa ating Panginoon at Ama. Tapos, ginagamit din daw natin yung kaparehas na dila para sumpain ang ibang tao, no, na kinait sa image ng Diyos. Na kinait kagaya ng Diyos. Imagine, the very same mouth that we're using for prayer, the very same mouth that we are using to praise the name of God is the very same mouth or tongue na ginagamit natin to curse other people. Para sumpain yung ibang mga tao. No? At higit sa lahat, para sumpain yung mga tao na kinreate in the image of God. Ano pa po? And verse 10, sabi po dito, sa isang bibig lang nanggagaling ang pasasalamat. No, di ba, we use our mouth, our tongue to thank Jesus. Jesus, thank you po sa mga blessings. Thank you po sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. But on the same mouth, no, lumalabas din ang pagsusumpa. Sabi ni James, grabe mga kapatid, hindi dapat ganyan.
No? Ano ba, parang ang tindi ng translation, no? Grabe, kapatid. Hindi dapat ganyan. Hindi dapat daw ganon yung ating mga pamumuhay. Hindi dapat na when we're here in the church, we praise God, we say good things, but when we're outside, it's the opposite. It's a total different story. Hindi dapat ganyan. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, sabi mo, kapatid, hindi dapat ganyan. Ayan. Now, there are proverbs in the Bible, several verses in the Proverbs that reminded us how powerful our words are. Sabi po dito, nakaka-down ang sobrang pagwo-worry. Pero, pag may magandang sinabi sa'yo, masaya ka. Di ba, no? Parang, ngayon, nag-aalala ka kasi bayaran na naman ng bills. Nasa office ka, trabaho ka, wala kang gana. Tapos biglang may bumulong. May sahod na. Perfect! Nabuhay na naman ng dugo. At ano na naman, isa ka na namang maharlika kasi may panggastos na naman. No? But seriously speaking, when good words are told towards us, kayang baguhin yung mood natin, tama ba? No? Pag kinompliment tayo, ang ganda mo ngayon, no? Kapag kinompliment tayo, uy, parang ang fresh mo ngayon. Uy, parang pumapayat ka ngayon. Ganun, no? It changes our moods, no? Yung ating emotions, even though that we're going through something, even though we're worrying, good words can change and light up our day. Ano pa po? Proverbs chapter 16 verse 24, sabi, parang honey ang magagandang salita. Honey, pulot, parang ang tawag doon, basta sa Tagalog pulot yung mas matamis, honeybee. No? Ang magagandang salita, masarap sa pakiramdam, nagpapalakas ng katawan. Ayan, no? Ano pa po? Sabi din sa Proverbs chapter 18 verse 21, ang mga salita, no? Ito naman yung mga negative. Ang mga salita pwedeng pumatay, either pumatay or pwedeng magbigay ng buhay. At pananagutan daw natin ang mga salita na sinabi natin. Pananagutan mo ang bawat salitang sinabi mo. Now, James chapter 3 verse 11. Pwede bang lumabas ang tubig alat at tubig tabang sa iisang bukal? Pwede ba na ang salt water at ang fresh water lumabas ng sabay sa isang spring, sa isang bukal? Hindi po. Ganun din ang ating mga bibig. Hindi pwede na lumabas sa bibig natin ang papuri at pasasalamat at the same time, lalabas din ang ating mga pangmutya at pagsusumpa sa ating mga kapatid at sa ibang mga tao. And verse 12, sabi po dito, mga kapatid, ang fig tree ay hindi ito pwedeng magbunga ng olives. No? Ang puno ng ubas ay hindi pwedeng magbunga ng figs. Lalong hindi pwedeng parehas na lumabas ang tubig alat at tubig tabang sa isang bukal. Ang isang punong santol ay hindi po pwedeng mamunga ng mangga. Unless, di ba may tinatawag na grafting po ba yung tawag doon sa mga nagtatanim? No? Tapos yung isang sanga, ikakabit sa sanga ng ibang puno. So ngayon, yung isang puno nagkakaroon ng ibang bunga. Pero naturally, in the natural process, hindi po wala pong puno na nagkakaroon ng ibang bunga. No? At gayon din, sa lahat ng mga spring, at gayon din sa lahat ng mga bukal, hindi pwedeng lumabas ang tubig alat at tubig tabang ng sabay. Kahit nga kapag nag-meet ang salt water and fresh water, hindi sila nagmi-mix agad right away. Kasi mas denser, no, yung salt water. Now, as Christians, here in the church, we say good things. We bless other people. No? Here in the church, when we see someone, sabi natin, ay, i-bless ka ng Lord. No? Here in the church, we pray for our church members. Here in the church, we pray for our brothers and sisters. Here in the church, we bless the people that we see. Pagpalain ka ng Lord, ingatan ka ng Lord, tulungan ka ng Lord. Here in the church, we say good things and blessings sa mga tao, sa ating mga kapatid. But in our homes, in our house, do we say the same thing? Here in the church, we are blessings. Pero sa ating bang mga bahay, tayo ba ay blessing pa rin? O baka sa ating mga bahay, tayo yung
nagbibigay ng sumpa. Tayo yung nagdi-discourage. Tayo yung unang nakakasakit sa mga members ng ating families. Tayo yung nakakapagdulot ng sugat sa puso at sa isip ng ating mga anak. Tayo mga parents, here in the church, we say good things. We bless the Lord, we bless others. Pero sa ating mga bahay, what do we say sa ating mga family members? Do we say the same blessing? Or it's a different story? As professionals, here in the church, whenever we gather, meron tayong mga fellowship, we bless each other, we say good things towards each other. But in the office, anong lumalabas sa bibig natin? Complain? Reklamo? Nakakainis? Nakakainis yung boss ko? Nakakainis yung trabaho? Ayoko na, nakakapagod na. Ang dami kong ginagawa. Stress na ako. Ano? Bad trip tong kumpanya na to. No? Bad trip tong trabaho na to. No? Sinasagad nyo, hindi, kulang yung pinapasahod nyo sa mga tao. Kaya bad trip tong kumpanya, babagsak tong kumpanya na to. Sama-sama tayong babagsak sa kumpanya na to. We students, tayo mga estudyante, here in the church, no? We say good things. No? Masunod din tayo. Sumusunod tayo. Opo, po at opo. But when we go to our school and campuses, are we the same? O tayo isa sa mga nakikipagbagtagol, nakipagchismisan, nambubuli, no? Nang aasar, no? Here in the church, we're too good to be true. But when we're outside, sa social media, how do we present ourselves? How do we present Jesus Christ in our lives? The words that we post, the words that we type, the words that we comment and we say sa buhay ng mga tao, does it represent Jesus Christ? Hindi pwede na lumabas sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Amen po ba? It's a reminder for us in Matthew chapter 12 verse 34 to 37. Ito, in Matthew chapter 12 verse 34 to 37, ang kausap dito ni Jesus Christ ay yung mga Pharisees. But I think this is also a good way for us to realize something. Sabi po dito, kausap ni Jesus yung mga Pariseo, sabi niya sa verse 34, mga ahas kayo, anong kabutihan ang masasabi nyo kung masama naman kayo? Sabi, lumalabas sa bibig ng tao kung anong laman ng kanyang puso. Amen po ba? Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao dahil puno siya ng kabutihan. Pero masama ang sinasabi ng masamang tao dahil puno siya ng kasamaan. Verse 36, tandaan nyo to, pagdating ng judgment day, mananagot ang tao sa lahat ng walang kwentang salita na sinabi niya. Verse 37, ituturing kang walang kasalanan o kaya guilty, depende sa mga salitang sinabi mo. A person's word is a revelation of their inner character. Yung mga bagay na lumalabas sa bibig natin, hindi man dito sa church, when we're at homes, sa ating schools, sa ating workplace, kung ano yung lumalabas sa bibig natin, no, it's a revelation or reflection of our inner character. No? Sabi ni Jesus, hindi daw pwede na lumabas ang kabutihan sa bibig natin kung ang nasa loob natin ay kasamaan. No? Sabi nga sa mga Pharisees, mga ahas kayo. No? Huwag niyong lokohin yung mga sarili niyo. No? Hindi niyo pwedeng magagandang bagay ang lumabas sa bibig niyo. Pero ang laman ng puso niyo ay kasamaan. I am not an hindi po ako exempted dito. Kasama po ako dito. Tayo pong lahat. This is a reminder to us by the Lord through His Word. That a person's word is a revelation of their inner character. Amen po ba? Now, that's the first part. No? For us to live good works, to live up our faith, first thing that we must practice is to tame our tongue. No? Supilin ang ating mga dila. Second, verse 13. Sabi po sa verse 13, James chapter 13,
meron ba sa inyong, ayan, meron ba sa inyong matalino at nakakaintindi? No? James chapter 3 verse 13 onwards talks about wisdom. Kung kanina pinag-usapan natin dila o yung kapangyarihan ng dila, ito naman wisdom, kaalaman. Sabi, meron ba sa inyong matalino at nakakaintindi? No? Kung meron man sa inyong may wisdom or kung meron man sa inyong matalino at totoong nakakaintindi, sabi, patunayan nyo yan sa mabuti nyong pamumuhay. Ipakita nyo sa mga ginagawa nyo na humble at matalino kayo. Verse 14, pero kung sa puso nyo, bitter kayo, naiinggit, ayan, at puno ng mga selfish na ambisyon, huwag kayong magmayabang at magmalaki para pagtakpan ang katotohanan. Verse 15, yang ganyang karunungan, hindi yan galing sa langit. Verse 15, galing yan sa mundo. Hindi yan sa Diyos, sa demonyo yan. Verse 16, kasi kung saan may inggitan at pansariling ambisyon, ayan, kung saan may inggitan at pansariling ambisyon, nandun ang gulo at lahat ng klase ng masamang gawain. Two kinds of wisdom. James has presented two kinds of wisdom, earthly wisdom and heavenly wisdom. Right from the very beginning, tinuro ni James na ang totoong may wisdom, ang totoong may pagkaintindi, ang totoong may kaalaman, ay hindi lang sa isip. Ang totoong may heavenly wisdom, nakikita sa buhay. Nababago yung buhay. Amen po ba? Amen po ba? And he has also presented the worldly wisdom, no? Yung katalinuhan ng mga pangmakamundo. Na kung saan, worldly wisdom, balikan po ulit natin, sabi po sa verse 14, no? Pero kung sa puso nyo, bitter kayo, naiinggit, at puno ng mga selfish na ambisyon, huwag kayong magyabang o magmalaki para pagtakpan ang katotohanan. Verse 15, yang ganyang karunungan, hindi yan galing sa langit. Galing yan sa mundo, hindi yan sa Diyos, sa demonyo yan. And verse 16, kasi kung saan may inggitan at pansariling ambisyon, nandun ang gulo at lahat ng klase ng masasamang gawain. Now, bakit pa pinakita yung worldly wisdom? Bakit pa present yung worldly wisdom? Kung kailangan lang pala natin, kung mas maganda naman pala, na in the first place, piliin na natin yung heavenly wisdom. Because in one way or another, we have done or we have chosen the earthly wisdom. In one way or another, tayo po ay nakaranas ng, sabi sa verse 14, nagkaroon tayo ng bitterness, nagkaroon tayo ng inggit, and mga selfish ambitions. In this life, many people or many Christians are striving because of their selfish ambitions, because of their selfish desires, without even realizing that it's far from the will of the Lord for their lives. But heavenly wisdom was taught to us by James and reminded us in verse 17, pero ang karunungan na galing sa Diyos, una sa lahat, ay pure. Ang totoong meron daw wisdom na heavenly galing sa Diyos, ay pure, malinis, magandang intensyon. As Christians, when we serve other people, when we serve our families, when we do things in the people in the church, for the people in the church, do we have our pure hearts? Malinis ba yung ating intensyon, ang ating mga motibo? That's heavenly wisdom. Ano pa po? Heavenly wisdom ay nagdudulot sa atin para, pangalawa pa po, ang karunungan daw na galing sa Diyos ay nakikipagkasundo. Hahanap ng kapayapaan. Nagpupursue ng kapayapaan sa ibang mga tao sa paligid. Ang heavenly wisdom daw po ay mabait. Nagdudulot sa atin para maging mabait,
ng kabaitan. Ano pa? Pinagbibigyan yung iba. No? Hindi tayo yung porket nagkamali na yung isang tao, aanohin na natin, hindi natin bibigyan ng pagkakataon. No? And it says that yung pagkakataon na gusto nating ibigay sa ating sarili, dapat ganun din yung pagkakataon na gusto nating ibigay sa iba. No? Nagbibigay or pinagbibigyan ng iba. Ano pa? Ang heavenly wisdom, sobrang maawain. No? Maawain sa mga tao. Compassionate. Ano pa po? Heavenly wisdom ay nagbubunga ng mabuting gawa. Hindi unfair. No? Hindi porket ito yung mas close ko to, ito yung mas tutulungan ko. Hindi yung ito yung mas mayaman, so ito yung mas una kong tutulungan. Hindi unfair. At higit sa lahat, lastly, ang heavenly wisdom daw po ay hindi plastic. No? Ganun ang version, no? Hindi plastic. But in other words, heavenly wisdom is sincere. Because in verse 18, sabi po dito, hustisya ang aanihin ng taong nagtatanim ng kapayapaan. If we're going to look back, kung i-check natin, if we're going to check ourselves, examine ourselves, have I chosen the heavenly wisdom? Or am I living in the earthly wisdom? And that's the reminder for us. Paano tayo hihingi? Paano tayo magkakaroon ng heavenly wisdom? Paano natin makakamit yung heavenly wisdom? James chapter 1, pa lang po, itinuro na sa atin, we were reminded. In James chapter 1, tinuro pa lang sa atin 2 weeks ago, sabi po dito, kung meron sa inyong kailangan ng wisdom, humingi ka sa Diyos at makakatanggap ka. Kasi magbibigay ang Diyos sa lahat at hindi siya manunumbat. If you're thinking na you've been living a life of earthly wisdom and you want to have heavenly wisdom, sabi, ask God. Kung meron man sa inyo kailangan ng wisdom, humingi ka sa Diyos at makakatanggap ka. Pero may warning. Sabi sa verse 6, pero pag humingi ka, huwag kang magdududa. Maniwala ka na matatanggap mo yon kasi ang taong nagdududa para yung alon sa dagat na dinadala at tinatangay ng hangin. Amen po ba? I would like to invite everyone to stand. Tayo po lahat ay tumayo. Bilang mga Kristiyano, bilang mga tumanggap kay Jesus Christ, bilang pinagkatiwalaan niya na ipahayag at ituro ang kanyang salita. Sobrang hirap. No? We are more accountable to the words that we say and to the life that we live. Mas accountable tayo kasi wala sa lahat, alam na natin yung tama. Alam na natin yung katotohanan. Pero, ang hirap isabuhay. Ang hirap gawin. Diba? Ang hirap magpakabuti at magpakabait. And, ang hirap din na mamuhay ng heavenly wisdom. Ang hirap din na ipakita ang mabubuting bagay sa ating buhay. Ang hirap ipakita ng mabubuting gawa. But in the beginning of the book of James, it's an immediate reminder that if someone lacks wisdom, if we need that wisdom from God, if we need heavenly wisdom, we should ask God. At yun po yung gagawin natin ngayong umaga na ito. Dahil una sa lahat, hindi natin kayang supilin ang ating dila. Hindi natin kaya na kamtin ang heavenly wisdom on our own. No? Pero, the Lord also reminds us, when we ask for wisdom, let us not doubt. Baka ngayon we're praying, Lord, tulungan niyo po ako na supilin yung aking dila. But at the back of your head, you're thinking, baka hindi ko kaya, parang hirap naman nun.
No? Magpe-pray ka, sige, ipagpe-pray ko na tulungan ako ng Lord sa mga bagay na nalabas sa aking bibig. Pero sa kabilang banda, iniisip mo rin na parang hindi ko kaya kasi ilang beses ko nang tinry. Ang sabi ng Panginoon, manampalataya ka. Huwag kang magduda. Maniwala ka na matatanggap mo yun. Amen po ba? Right now, I want you to pray and talk to Jesus. Humingi ka ng heavenly wisdom. Humingi ka ng kakayanan. Humingi ka ng katalinuhan. Humingi ka ng tulong sa Panginoon na bigyan ka niya ng kakayanan na ang ating mga salita maging pagpapala. Lahat ng lumalabas sa ating mga bibig ay maging blessings at hindi maging sumpa. And let's also ask the Lord to help us to live a life that glorifies Him and represents Him. Buhay na totoong nagpapakita na si Jesus Christ ay nasa sa atin. Sige po, I want you to start praying. Kausapin natin ang ating Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa maraming pagkakataon na tayo ay nakasakit, tayo ay nakapangudya, tayo ay nakasira ng puso, ng isip, tayo ay nakapagdulot na ma-discourage yung mga tao sa paligid natin because of the words that come out of our mouths. Hingin natin ang tawad sa Panginoon. And as we know na hindi natin kayang baguhin yung ating sarili, humingi tayo ng tulong kay Jesus Christ. Tulungan mo po ako, Panginoong Jesus, na sa lahat ng pagkakataon, maging mabuti ang lumabas sa aking bibig. Maging mabuti ang sabihin ng aking dila. Sige, kausapin mo ngayon ng Panginoong Jesus. He is listening to us. He is listening to you. And right now, ask for heavenly wisdom. Hingin mo sa Panginoon na bigyan ka niya ng kaalaman na nakikita sa iyong buhay. Ipag-pray mo sa Panginoon na gawin niyang pure ang iyong puso. Ipag-pray mo sa Panginoon na bigyan ka niya ng kakayanan para makipagkasundo sa lahat. Ipag-pray mo sa Panginoon na tulungan ka niya na maging mabait. Ipag-pray mo sa Panginoon na tulungan ka niya para magbigay ng chance, pagbigyan yung ibang tao. Maging maunawain, gumawa ng mga mabubuting bagay, maging sincere, at hindi plastic. Hingin mo yan sa Panginoon. Jesus, hindi ko baguhin ang aking sarili. Hindi ko po kayang baguhin ang aking buhay. Hindi ko po kayang baguhin yung aking ugali. Pero nananampalataya po ako, nabibigyan mo ako ng wisdom to live a life that is pleasing to your name. Panginoong Jesus, salamat sa iyong salita. You revealed this to us not to condemn us, but to correct our hearts, to correct our minds, to strengthen our faith with you, and to live a life that is pleasing to your name. Holy Spirit, help us the very time that we get out of this place, or the very time that we finish praying, the very time that we finish this ceremony, remind us, Holy Spirit, of the things that you taught us today, to apply it right away. Not just here in the church, but in our homes, in our workplaces, in our campuses, in our communities, and wherever you want us to be. And we seal this, our lives,
with the blood of Jesus Christ. Maraming salamat po. We lift up everything to you and we glorify your name, Jesus. This is our very prayer. In the name of Jesus Christ, Amen. Okay, makakaupo na po tayo. Maraming salamat sa magandang mensahe sa atin ng Panginoon. Na-bless po ba tayo? Amen. Since na-bless tayo, ang Diyos naman ang ating bless sa pamamagitan ng ating offering and tithes. Sige po, tayo po ay umawit. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong panggagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Okay. Atin naman po ipanalangin ang mga kaloob. Panginoon, maraming salamat po sa mga kaloob na ito na na-provide ng bawat isa. Nawa ang lahat ng ito ay tunay na maging kagamit-gamit sa iyong mga gawain. Salamat din, Panginoon, kung paano mo kami binibless sa araw-araw, kung paano mo kami binibigyan ng kalakasan sa amin pong mga trabaho, wisdom. Thank you, Lord. Ang lahat talaga ay nagmumula sa inyo, kaya naman, Panginoon, ibinabalik din namin ang lahat para sa inyo. Ito po ay aming idinadalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Para naman po sa mga announcements, yan, tithes and offering can be sent through, naka-flash po sa ating screen. Yan. At ang worship service po ay every Sunday. Alam na po natin na ito ay 9:30 a.m. Registration upon arrival, write your name, your prayer request, and praise report doon po sa mga table na yon. Like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Facebook page, Kingdom Ministry, Spotify, Instagram, and TikTok. Home-based prayer gathering every Friday at 8 a.m. sa bahay po ni Leeds at Nasi Corpus. At every Sunday po, meron tayong transpo, si Agatha. Andyan po sa ating screen ang mga pick-up points sa Silang, sa bahay ni Ate Yoli, sa Biga, sa SK, at meron na rin po sa Iba. Monthly schedule, ayan po ang ating mga schedule every week. Tandaan po natin kung saan tayo nabibilang para po tayo ay maka-attend. Yan. Mahalaga po yan na nakaka-attend tayo ng mga fellowship. SGH Group, ayan din po. Malalaman po natin kung saan na tayo kabilang. Ayan, meron po diyang youth, may young adults, may adults, and seniors. Birthday celebrant. November 16, Jeriel Elise M. Bayan. November 18, Caroline Nicole Razon. Angelique Magpuri. Sige po, awitan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless po sa inyo
lahat na may kaarawan. At dagdag announcement din po, meron pong tinda ang ating kitchen team. Mari po sana ay suportahan natin ito dahil ito po ay karagdagan para po sa ating church fund. Yan. Bago po tayo umuwi, bili po muna tayo. Hindi po kayo magsisisi, masarap ang tinda ng kitchen team. Yan. Para naman po sa praise, meron po tayong praise report and prayer request sa umaga nito. Ay, sorry po. Ayan, special announcement pala. May rummage sale on December. Pwede po kayong magdala ng mga second hand ninyong mga gamit. Basta magagamit pa po at alam ninyong maganda pa. Pwede nyo po yan dalhin dito kaysa nakatambak po yan sa inyong mga bahay ay atin pong ibebenta. Para din po yan sa church fund. Youth dedication, hindi ko na po mabasa dahil sobrang liit. Yan. Next Sunday na po daw yan. Prayer and fasting. November 23 daw po yung dedication. At itong prayer and fasting ay 24 to 28. Yan po ay year-end prayer and fasting. Yan. Inaanyayahan po ang lahat na maka-join sa mga gawain kagaya niyan. Women's Agapian Community, sa last Sunday po ng November. Magkita-kita po tayo, maging yung mga bago po natin kasama na mga nanay dyan, nawa ay makasama po namin kayo sa Agapian. Meron pa po ba? Dahil wala na, punta naman po tayo sa ating praise report. Ang sabi po ng isang kapatid, salamat sa Panginoon at sa mga panalangin ng kapatiran, naliwanagan ng anak ko sa balak na pagpapakamatay. Salamat din sa ika-30 kaarawan ng anak ko na si Carlo. Okay, gusto ko rin pong gamitin ang pagkakataon na ito na magpasalamat dahil ako po ay nakatayo sa inyong harapan. Kung tutuusin po, ako talaga ay hirap na hirap kumanta dahil ako po ay may pagka na dire-diretsong nagsasalita, nahahapo po ako. So, minsan po nawawala ako ng boses, pero salamat sa Panginoon. Dahil gusto pa rin ng Lord na tumayo ako dito, anuman ang tunog o anuman ang klase ng pag-awit ko, ang mahalaga, ang laman ng ating puso na sumasamba sa Panginoon. Salamat din dahil may bago akong backup na magaling na backup, si Sir Matt. At meron naman po tayong prayer request. Ang prayer request po niya ay magbalik sa Panginoon ang anak ko at patuloy silang ingatan. Yan po ang prayer request ng ating kapatid. Siguro po sa atin po mga personal na panalangin, maaari po nating isama ang kapatid natin ito. Ito po ay si Ate Jess. At salamat dahil alam natin na ang Panginoon ay merong plano sa buhay natin. Amen. Tinatawagan ko na po si Sir Matt. Sige po mga kapatid, tayo po ay tumayo, tayo po ay magwawakas sa panalangin. Baka ho kayo ay nagtataka. Si Pastor Joash po ay wala ngayon at kasama ng kanyang family, sila po ay nasa Tansa. Dahil, sige. Ikaw ba magkano? Sige, nasan yung mga youth na bago? Sorry po, upo muna po pala tayo, sorry. Yung mga youth po ay nasa... may slide. Sige po, may ipe-present muna. Sige po. Present muna natin yung slides. Ready na po ba yung slides natin? Sige po. Para po sa kaalaman ng lahat, meron po kasi tayong ginagawang activity, programa specifically para po sa ating mga kabataan. Ayan. So, alam niyo po, yung mga kabataan, sobrang halaga po nito. No? So, yan. Makikita po natin sa screen natin, sila po ay yung mga i-dedicate na mga youth para sa next week. Yun po yung binanggit ni Ate Jen kanina na November 23. Sige po, antayin lang po natin. So habang inaantay po natin, yung mga kabataan po natin,
meron po tayong ginagawang programa sa pangunguna po yan ni Pastora Jaffa, tsaka ni Ate Jaisel, at maging sina Sir, tsaka sina Jack, kasama rin po dyan. Sobrang importante po na meron tayong next generation. Kung mapapansin niyo po, ako na lang po yung senior dito ngayon. Pansin niyo po ba? Palakpakan naman natin si Hazel, si Angel, at si Rean. Ayan. Ayan po yung youth dedication. So, ganun po talaga, umiidad. Si Brother Rimar, may sakit si Joy Joy. Pag-pray din natin si Joy Joy, kaya hindi nakasama si Brother Rimar. Okay na tayo? Pwede na i-present? Pwede na. Sige po. Ito po yung mga kabataan na i-dedicate next week. So, iniimbitahan din po namin, kahit po wala kayo dyan, yung mga anak nyo po na mga youth, pasamahin nyo po sila sa mga kabataan natin. Napaka-importante po na yung group of friends na mabubuo ng inyong mga anak na teenager ay malapit sa Panginoon. Ano? Sige po, paki-flash po. Ayan po. So, si Irish Gorne, palakpakan natin. Si Angel Ormilio. Sige po, next. Si Caroline Razon. Ayan, si Siley. Ba, si Siley, kita mo, youth na si Siley. Inaanak ko yan. No? Si Siley, sorry putol. Si Daniela Miranda, si Jenica Miranda, magkapatid po yan, anak ni, ano ang pangalan nila? Ni Gemma, si Marjorie nasa isip ko. Si Gemma, Anponina, ni Ate Pat. Ayan po. Tapos po, ayun, kapatid din po nila, si Jen, Nedine naman, si Faith Miranda, si Glaven Gratil. Ayan, palakpakan natin. Ayan, si Hazel, si Jaliper Plandiano, si Jam Garcia, si Jelzy Villaseñor. Yan, mga bokalista po natin yan sa ating next gen. Sino pa po? Meron pa ba? Yan, si John Mantele, si Jairus Domasig, si Macy Barrientos, Miriam Gaspe, La Cuesta, si Rean Arembuabo, ayan. Tapos sorry putol dito, si Sam Mantele, Charmaine Dongaol, ayan. Palakpakan po natin. Sherbert Plandiano Vianzi Mantele. Yan. Yael Evangelista, si Zechariah Vergara, yung drummer natin sa Next Gen. Sino pa po? Okay na po? Ayan. Siguro po, bago tayo mag-close sa prayer, ipag-pray po muna natin yung ating mga kabataan. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na importante yung mga kabataan natin? Importante po yan. At alam niyo po, yan po talaga burden ko dati pa. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa buhay ni Pastora Jaffa at ni Ate Jaisel dahil napakahalaga po na may nagme-mentor sa ating kabataan. Amen po? Ako po, lagi ko po kinukwento nung mga kapanahunan nung ako youth. Lagi ko pong nagme-mentor sa akin, sina Kuya Obey, Belarga, yung mga Belarga brothers, sina Kuya TJ Villar, si Kuya Gerson Manabat. Di nyo na ho kilala yung mga yan, pero yung mga kuya-kuya namin na yan, yan po yung mga tumulong sa amin. Si Kuya Sai, no? Yung mga tumulong sa amin nun, kaya kami po ay na-develop sa aming relationship sa Panginoon. So, importante po yung mga buhay ni na Ate Jaffa, ni Pastora Jaffa, ni Ate Jaisel, ni Kuya Jesser, ni Ate Jack, at kung sino pa po, sina Kuya Topper, na tumutulong sa mga youth. So, panalangin po natin ang ating pong mga kabataan. Yun po muna bago tayo mag-close sa prayer. Let's pray. I-dedicate po natin ang buhay ng ating mga kabataan. Lord, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil dito sa aming church, unti-unti, lumalago, dumadami, tumitibay, lumalalim ang relationship sa iyo ng mga kabataan. And we pray, Panginoon, na yung seed na itinatanim mo sa kanilang mga puso ay patuloy na lumago, Panginoon, sa kanilang pagtanda. Hindi lamang sila maging Christian nang sila ay youth, bagkus, Panginoon, sa kanilang pagtanda, madala nila ito, mabitbit nila yung character ng pagiging isang Kristiyano sa kanilang pag-aaral sa college, sa kanilang pagkakaroon ng trabaho, sa kanilang pagkakaroon ng pamilya. We pray, Lord, na ikaw ang magtanim ng word, ng faith sa kanilang mga puso. At wag lang po matapos dito sa pagiging Kristiyanong kabataan,
kundi talagang magpatuloy sila sa kanilang pananampalataya sa iyo. Maraming po salamat, Lord. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang youth dedication na gaganapin next November 23. We lift up everything to you and we praise you, Lord, sa buhay ng mga kabataang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, tayo na po tayong lahat. Magko-close po tayo sa panalangin. Naputol po yung sinasabi ko sa inyo. Baka po nagtataka kayo. Si Pastor Joash po at ang kanyang pamilya ay guest as well. Si Pastor Joash ay guest speaker sa ating pong sister church. Yung sa Valley Cathedral sa Tanza. So, kaya po wala sila Pastor Joash dito. At samantala, si Pastora Jaffa naman po ay nasa Baguio. Baguio, ano? Tama po. Sa church din ng Valley. Tama po ba? Ayan. So, wala ho sila sa Luneta. Hindi ho sila kasama doon sa mga nagrarami doon sa ano. Sila po ay nasa mga kasamahan nating sister churches sa sa Tansa at sa Baguio. So ako po ay naatas na mag-closing ng prayer. Pero tuloy-tuloy po ang ating mga gawain at salamat sa Panginoon dahil nandito po tayong lahat. Let's pray po. Mag-close po tayo sa panalangin. Lord, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito na inyo pong ipinagkaloob sa aming lahat. Salamat, Lord, sa magandang panahon na kami po ay nakabiyahe papunta sa aming simbahan. Salamat din po, Panginoon, sa malakas na pangangatawan. Kami ay nakatayo sa aming higaan. Kami ay nakalakad, nakabiyahe papunta dito sa aming bahay panambahan. At salamat, Lord, sa opportunity na kami pong mga magkakasamang Kristiyano ay nandito at nakakapag-fellowship, nakakapag-kamustahan, nakakapag-encourage sa isa't isa. Panginoon, kami po ay patuloy na dumudulog sa iyo at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Ito pong church na ito, salamat dahil unti-unti, step by step, little steps, pinalalaki mo, Panginoon, ang aming pamilya. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kabataan, ng mga young adults, ng mga seniors, ng mga nanay, ng mga tatay, na patuloy na nandito sa aming church naglilingkod sa iyo in their capacity, Panginoon. And we pray, Lord, na yung mga natutunan namin ngayon mula sa James 3 ay ma-form yung aming character, Panginoon. We pray na sa aming pagbalik sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, sa aming mga communities, sa aming mga negosyo. We pray, Lord, na maalala namin at maitanim sa aming puso yung mga natutunan namin patungkol sa tamang karakter ng isang Kristiyano, Panginoon. Salamat, Lord, sa paalala ng salita mo sa pamamagitan ng James 3. And we continue to pray, Lord, na sa church namin, ikaw ang mapapurihan, ikaw lamang ang maitanghal, ikaw po ang maitaas, ikaw lamang ang mapapurihan. Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang maging sentro ng aming church. And Father, as we temporarily part ways, ngayong Sunday, babalik kami sa aming mga bahay. Bukas, yung mga may trabaho, babalik sa trabaho. Yung mga nag-aaral, babalik sa pag-aaral. We pray, Father, na ikaw patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin. And Lord, patuloy naming inaalala ang aming bansang Pilipinas. We pray, Father, na anuman yung mga pinagdadaanan naming hirap ngayon, anuman yung mga corruption na bumabalot sa aming lipunan, we pray, Father, for your mercy, for your grace for our country, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na hindi po tao ang solusyon dito sa aming bansa, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya po kami ay patuloy na nagpapasalamat at humihingi ng guidance, ng wisdom, ng grace, ng mercy from you for our country. We also pray, Father, dun sa mga kapatid namin na meron pong karamdaman. Maaring sila ay nandito ngayon, may sakit sila, or nandun sila sa mga bahay nila, nanonood sa online, hindi sila makakilos, hindi sila makapunta dito dahil may sakit sila o yung may kapamilya nila. We pray, Lord, for healing na nagmumula sa iyo. We pray, Father, na ikaw po ang mag-release ng kaginhawahan, anumang mga sakit o anumang mga karamdaman na nararamdaman ng bawat isa. We continue also pray, Panginoon, sa aming pong church building na pinatatayo doon sa Pulong Saging. Maraming salamat po dahil ikaw ang nagtayo noon at naniniwala kami, Panginoon, na ikaw rin ang magpo-provide ng mga panggastos namin para matapos namin ang church building na ito. Salamat, Lord, sa buhay ng mga tao na ginagamit mo
nagbibigay ng pledges every month, nagdo-donate na mga taga-ibang bansa, taga-ibang lugar, taga-ibang church, Panginoon. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo dahil maraming tao ang tumutulong sa aming church para makapagbukas ng pondo, makapagpalago ng pondo para mapatapos po namin ang aming church. We pray, Lord, for the families na nandito sa church na ito, maging dun sa mga inire-reach out pa naming mga families. We pray, Lord, na ikaw ang kumilos sa bawat isa, ikaw ang patuloy na magbigay ng hope, magbigay ng courage sa bawat isa sa dami ng mga challenges at hirap ng buhay sa aming bansa. Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa amin ng hope, ng courage na magpatuloy at magkaroon kami ng joy sa aming puso sa gitna ng lahat ng problema at unos na ito. Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming families, ang aming source of income, ang aming pag-aaral, ang aming mga negosyo, ang aming mga kapatiran, Panginoon. Maging ang church na ito, sa iyo po namin pinagkakatiwala. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po namin itinataas ang lahat. At ikaw po ang mapapurihan sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Tayo ay maghawak-hawak ng kamay. I love this family of one, so closely knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. Sige po, tayo ang awit ulit. Yan. Itataas ang ngalan mo, Jesus. Dakila ka sa lahat, nag-iisang Diyos. Ang pagmamahal mo sa krus